I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nagkausap si Hajin at ang tagapagmana at ikatlong pinuno ng sekta ng Hao na si Gang Yachi. Humiling si Hajin na itago ng sekta ng Hao ang patriarka ng Tang Clan, at bilang kapalit, humiling si Gang Yachi na payagan silang makapagpatayo ng mga sangay sa Guangxi at Guangdong na mga teritoryo ng Divine Cult. Ipinakita ni Gang Yachi ang kanyang katalinuhan nang matukoy niya ang layunin ni Hajin sa kabila ng limitadong impormasyon ang pabagsakin ang Righteous Heavenly Alliance. Sa pagpapatuloy ng kwento, sa tarangkahan ng Heavenly Demon Divine Cult, tahimik na nagbabantay ang dalawang gwardya. Ang paligid ay tahimik maliban sa mahinang ugong ng hangin na dumadaan sa matataas na pader ng Divine Cult. Subalit, kahit ang ganitong katahimikan ay hindi kayang pigilan ang usapan ng dalawang bantay na tila nilalabanan ang pagkabagot. Tanong ng isa, na ang tono ay puno ng pananabik, sa tingin mo, paano kaya ang pakiramdam na maabot ang Ultimate Demon Realm? Ang kanyang mga mata ay nagningning habang iniisip ang hindi maarok na antas ng kapangyarihan na bumabalot sa kanyang tanong. Sa bawat salitang binitiwan niya, may halong pangarap at paninibugho. Ang kanyang tinig ay parang naglalakbay sa isang lugar na puno ng ambisyon at pangarap. Ang kanyang kasama ay huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kawalan sa harap nila, patuloy na nagmamatsyag sa anumang panganib na maaaring sumulpot. Malamig at prangkang sagot niya, tigilan mo na ang pagdaldal. Mag-focus ka na lang sa pagsasanay. Kailangan mong maabot ang antas kung saan hindi ka na naaapektuhan ng iyong kapaligiran. Alam niya na ang Ultimate Demon Realm ay hindi lamang isang patutunguhan. Isa itong estado ng kaisipan at katawan na hindi basta-basta naaabot ng sinuman. Isa itong paglalakbay na puno ng pagdurusa at sakripisyo. Ang unang bantay, bagamat tahimik na tumango, ay hindi napigil ang depensahan ng sarili, iba kasi rito. Sobrang maalinsangan dito, nakakainis. 15 taon na mula nang sumapi ako sa Divine Cult, pero hindi ko pa rin kayang sanayin ang sarili ko sa klima rito. Nagiging maayos lang kapag taglamig. Sabi ng isa, talagang taga-hilaga ka nga. Naabot mo na ba ang peak? Napabuntong hininga ang gwardya, at tila ang bigat ng sariling mga pangarap ay unti-unting dumurog sa kanyang tapang. Dumiretso ang kanyang tingin sa malayo, sa kadilimang bumabalot sa tarangkahan ng Divine Cult, na parang doon niya mahahanap ang sagot sa mga tanong na hindi niya kayang bitawan. Bahagyang humihina ang boses na puno ng pag-aalinlangan, sumagot siya, ni hindi ko naisip na maging katulad ng unang batang Panginoon. Sinisikap ko lang na baka maabot ko kahit ang antas ng ikatlong batang Panginoon siguro. Tumigil ang kanyang kasama, inihinto ang ginagawa, at tumitig sa kanya na may halong pagkabigla at awa. Nakangiwi itong sumagot, na parang hindi makapaniwala sa narinig. Baliw ka ba? Akala mo talaga ba ganun kadali yun? Nakasimangot ito habang iniiling ang ulo, at sinabi pa, hanggal. Ang ikatlong batang Panginoon ay isang malahalimaw sa pagkahenyo. Ang unang gwardya, bagamat napahiya, ay hindi umatras. Alam ko, sagot niya, halos pabulong, na parang inaamin ang kabiguan na kasama ng kanyang mga salita. Ngunit sa kabila ng pagkakahiya, may bahid ng paghanga sa kanyang tono. Pero mukhang ang martial arts niya ay hindi pa rin may kukumpara sa unang batang Panginoon. Tumigil siya saglit, tinitimbang kung dapat bang ituloy ang kanyang sasabihin. Sa huli, hindi niya napigilan ang sarili. Narinig mo ang chismis, di ba? Naabot na niya ang Ultimate Demon Realm. Sagot ng kasama, pambihira. Sigurado akong wala pang sinuman sa Divine Cult ang nakaabot ng Ultimate Demon Realm bago mag-40 taong gulang. Natigil ang dalawa sa kanilang pag-uusap nang mapansin nila ang ingay ng mga yabag at pagkalansing ng mga armas na papalapit sa tarangkahan. Nabalot ng tensyon sa paligid, at sabi ng isa, teka, ang squad na pinadala sa misyon ay nakabalik na. Naghanda ang dalawang gwardya na salubungin ang paparating na grupo. At dumating na ang hukbo ng Berserk Demon Squad, na bumabagtas sa maalikabok na daanan na parang isang agos ng madilim na enerhiya. Mayroon silang karwahe, kasama ang 12-dosenang mandirigma na nakabawi na ng lakas. Sa unahan ng hukbo ay isang babae na may matatag na tindig at naglalagablab na presensya. Walang iba kundi si Uy Hanggrayan, ang kinatatakutang pinuno ng Berserk Demon Squad.
Ang kanyang pulang kasuotan ay tila nag-aapoy sa ilalim ng liwanag ng araw habang ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa determinasyon. Humakbang siya palapit sa tarangkahan at walang pag-aatubiling nagsalita, "Kami ang Berserk Demon Squad. Nakabalik na kami mula sa misyon namin." Ang kanyang tinig ay malamig at walang bahid ng pagod. Tumingin ang isa sa kanila, na tila tinitimbang ang sitwasyon. "Patanji ng insignia ninyo," sabi nito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Uy Hanggrayan. Walang alinlangan, inilabas ni Uy Hanggrayan ang kanilang insignia, isang mekantab na metal na simbolo ng kanilang hukbo, na naglalarawan ng isang nagngangalit na demonyo sa gitna ng mga nagbabagang apoy. Sa sandaling makita ito ng gwardya, nagbago ang kanyang tindig mula sa pagiging maingat tungo sa pagbibigay galang. Tumanggo siya at agad na pinagbuksan ng tarangkahan. Nagbigay ng maikling papuri ang gwardya. "Magaling ang ginawa ninyo," sabi niya, sa kanya inutusan ang kanyang kasama, magpadala ng ulat sa mga nakatataas. Sabihin sa kanila na nakabalik na ang Berserk Demon Squad. Tumanggo ang kanyang kasama at mabilis na tumakbo papunta sa loob, iniwan ang gwardya na sumalubong sa hukbo. Habang tahimik na pumapasok ang hukbo, biglang narinig ang malakas na kalansing mula sa karwahe sa unahan. Napatingin ang mga gwardya sa direksyon nito. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pagtataka at kaba. Hindi pa man nila nasesuri kung ano ang nangyari, biglang bumukas ang pinto ng karwahe. Lahat ng naruroon ay tila napatigil sa kanilang ginagawa, ang tensyon sa paligid ay dumb-oble. Mabilis na nagsalita si Uy Hanggrayan, ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon, ngunit malinaw at matatag. Kasama rin sa karwahe na iyon ang ikatlong batang Panginoon at ang bisita niya. Nanlaki ang mga mata ng mga gwardya, ang kanilang mga katawan ay tila nanigas sa kaba. Ang isa sa kanila, nauuto at halatang hindi alam kung paano magre-react, ay nagsabi, Gaganon ba?" Hindi pa niya natatapos ang tanong nang unti-unting bumaba mula sa karwahe si Hajin. Sa sandaling humakbang siya palabas, isang hindi maipaliwanag na presensya ang bumalot sa buong lugar. Mula sa kanyang katawan ay damaloy ang isang napakalakas na alon ng chi na tila isang nagngangalit na bagyo. Sa isang iglap, ang hangin ay bumigat, at ang dalawang gwardya na nakatayo malapit ay halos matangay mula sa kanilang kinatatayuan. Bawat hakbang ni Hajin ay tila nagdadala ng bigat na higit pa sa isang mortal. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila umuuga, at ang presensya niya ay parang matalim na espada na handang tumaga kahit sino mang lalapit ng walang pahintulot. Ang kanyang malamig na titig ay bumagsak sa mga gwardya, na ngayon ay pawis na pawis at halos hindi makahinga dahil sa tindi ng pressure. Walang nagsalita, tanging ang bigat ng presensya ni Hajin ang naririnig, isang nakakabinging katahimikan na pumuno sa paligid. Para sa dalawang gwardya, ang bawat segundo ay parang isang mahabang kalbaryo, habang pilit nilang nilalabanan ang hangin at ang kanilang sariling takot. Sa wakas, tumigil si Hajin ilang hakbang mula sa kanila, at tumingin ng diretso, ang kanyang malamig na tinig ay tumagos sa katahimikan. "Anya, pasensya na, hindi ko makontrol masyado ang aura ko ngayon dahil pagod ako. Sana maunawaan ninyo." Habang nanatili ang nakakakilabot na presensya ni Hajin sa paligid, seryoso siyang tumingin sa dalawang gwardya na halos hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sa mabigat at matatag na boses, inutusan niya sila, "Pupuntahan ko ngayon ang Demon Lord. Ipadala niyo ang mensaheng ito. Sabihin niyo na narito na ako." Walang sino man ang nang-ahas na magtanong o magduda. Ang dalawang gwardya, na halos magkasabay na kumilos, ay agad na yumuko bilang tanda ng pagsunod. Opo, ikatlong batang Panginoon." Sagot nila ng sabay-sabay, ang kanilang mga tinig ay nanginginig at puno ng kaba. Habang bumalik si Hajin sa karwahe, ang kanyang aura ay tila bumalot muli sa buong squad. Hindi nagtagal, unti-unti nang gumalaw ang karwahe papasok sa tarangkahan, kasunod ang buong hukbo ng Berserk Demon Squad, ang kanilang bawat hakbang ay maingat at may disiplina. Tumunog ang mga kabayo, at ang mga gulong ng karwahe ay nag-iwan ng marka sa lupa habang tuluyang pumasok ang buong hukbo sa loob ng kuta. Naiwang nakatayo ang dalawang gwardya sa labas, halos hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Pareho nilang tinignan ang direksyon kung saan nawala ang karwahe at squad sa likod ng tarangkahan, at napagtanto ang nangyari. Ang mas maingay na gwardya, na kanina lang ay nagtatangkapang ipagyabang ang kanyang pangarap na mapantayan ng ikatlong batang Panginoon, at pinagpawisan ng malamig at na estatwa sa kinatatayuan.
Wala siyang masabi kundi, yun pala ang ikatlong batang Panginoon. Tanong ng kasama, anong iniisip mo? Sagot naman niya, hindi lang pala ang unang batang Panginoon ang nakaabot na ng Ultimate Demon Realm. Sa puntong ito ay napagtanto na niya na walang saysay na ipagkumpara ang dalawang disipulo gayong nasa parehong antas na sila ng kanilang lakas. Samantala, sa palasyo ng Demon God, nakatayo sa harap ng trono ang General Strategist na si Ho Yosong. Ang kanyang poster ay maingat at ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng respeto habang nag-uulat siya. Inulat niya ang buod ng mga pangyayari sa nakalipas na 10 araw. Kabilang narito ang tagumpay na misyon ng Berserk Demon Squad, ng ika-4 na general at ang naging laban ni Hajin sa Beast Palace Master. Tahimik na nakinig ang Demon Lord, ang kanyang presensya ay parang anino na pumupuno sa silid. Ang kanyang mga mata, na tila nakikita ang lahat, ay nagningning sa liwanag ng lampara habang unti-unting tumango. Pagkatapos magulat ni Ho Yosong, sabi ng Demon Lord, magaling. Kumusta ang Hidden Pavilion? Sagot ni Ho Yosong, maayos naman. Maraming pondo ang dumadaloy at mabilis na natututo ang mga baguhan. Nagiging maayos ang lahat, sabi ng Demon Lord, ipadala mo sila sa isang misyon sa labas ng Divine Cult. Bahagyang napanganga si Ho Yosong sa hindi inaasahang utos. Mababakas ang pangamba sa kanyang mukha. Sabi niya sa isip niya, para ipadala sa labas ang isang intel organization, ang Hidden Pavilion, ay nangangahulugan lamang na kailangan nilang mang-alap ng impormasyon mula sa mga puwersa sa labas tulad ng Righteous Heavenly Alliance. Kaya nilinaw niya ang naisip niya sa pagtatanong, sinasabi mo ba na mag-imbestiga kami ng mas malalim kung ano ang mga nangyayari sa Jiangho? Kung gayon ay susundin namin ito, pero maaari ko bang malaman kung bakit? Nagsali ng alak ang Demon Lord sa paborito niyang mangkok, saka sumagot, sa tingin ko ay ito na ang tamang oras. Naisip ni Ho Yosong, wala siyang dahilan. Ibig sabihin ay sinusunod niya lang ang kutob niya. Mas mainam sana kung may malinaw na dahilan, pero ayos lang. Sabi ni Ho Yosong, ay lalaan ko ang 70% ng Hidden Pavilion para pagtuunan ng pansin ang mga puwersa sa labas ng Divine Cult. Sabi ni Ho Yosong sa isip, kung nararamdaman niyang kailangan itong gawin, tiyak na may malaking mangyayari sa hinaharap. Tila iniba ni Ho Yosong ang usapan at sinabi, malapit na ang taglagas. Sigurado akong magiging abala ang lahat para maghanda sa half-yearly assessment. Sa palagay ko ay magiging pinakaabala ang mga kandidatong tagapagmana kumpara sa lahat. Tugon ng Demon Lord, sigurado ako dyan. Tanong ni Ho Yosong, plano mo bang magtayo ng isang entablado para sa kanila? Sabi ng Demon Lord, nakadepende na yun sa kanila. Tugon ni Ho Yosong, syempre. Dagdag ng Demon Lord, kung gagalingan nila ay papasa sila kahit ano pa man ang mangyari. Kung sino ang matatalo ay matatalo. Tanong ni Ho Yosong, pero hindi ba dapat subukan mong gawing patas ang mga bagay-bagay? Malamig na sagot ng Demon Lord, hindi patas ang buhay. Sabay iniangat ng Demon Lord ang kanyang kamay at gamit ang telekinesis, inilapag ang 3 nakabalot na kahon sa paanan ni Ho Yosong. Gulat na tanong ni Ho Yosong, ano ito, Demon Lord? Sabi ng Demon Lord, narinig ko na mainam yan para makapawi ng matinding pagod. Masaya namang kinuha ni Ho Yosong ang mga kahon na mukhang naglalaman ng mga halamang gamot, habang nagpapasalamat. Natutuwang sabi niya, ang bait mo talaga. Ikaw lang ang nag-aalala para sakin ng ganito. Sabi ng Demon Lord, pagbutihin mo pa ang trabaho. Mabilis namang yumuko si Ho Yosong, halos mauntog sa hawak na mga kahon. Parang nabawi ang kasiyahan niya dahil naisip niya, ay binigay pala ito sakin ng Demon Lord para mas sipagin magtrabaho. Parang hindi pala ako dapat magpakasaya. Maya-maya inanunsyo ng isang tauhan sa silid, Demon Lord, nais kang makausap ng ikatlong batang Panginoon. Tugon ng Demon Lord, papasukin mo siya. At maingat na pumasok si Hajin na nakabihis na, yumuko upang magbigay galang at formal na bumati, ako, si Soryang, ay bumabati sa Demon Lord. Nagulat siya nang makita si Ho Yosong sa loob. Sabi niya, nag-uusap pala kayong dalawa, dapat ba akong maghintay sa labas? Ngunit sabi ng Demon Lord, tapos na akong makipag-usap sa kanya. Sabi ni Hajin, sige. Naglakad na si Ho Yosong palabas ng silid at nang magkasalubong sila, ang mga mata niya na nangangitim sa ilalim ay nagbigay ng isang makahulugang tingin sa batang Panginoon. Tumugon naman ng isang marahang ngiti si Hajin at sabi niya sa kanyang isip,
tingin ko niyaya niya akong bisitahin siya minsan para pagsaluhan ang tsaa. Nang tuluyan ng makalabas si Ho Yosong sa bulwagan, sabi ni Hajan, nakabalik na ako. Sabi ng Demon Lord, maupo ka. At bumagsak siya ng upo sa sahig sa tapat ng Demon Lord, habang sinigaw, phew. Talagang muntik na akong mamatay sa pagkakataong ito. Sabi ng Demon, ginasto mo yan. Natameme naman si Hajan dahil alam niyang wala siyang may dahilan. Tama naman ang Demon Lord dahil pinili niyang tahakin ang landas na ito, ang makipag-alyansa sa Ice Palace at talunin ang Beast Palace. Walang nag-utos sa kanya. Napansin agad ng Demon Lord ang kanyang kalagayan sa isang tingin lamang. Sabi ng Demon Lord, hindi pa gumagaling ang mga panloob na pinsala mo. Sagot ni Hajan, mas matagal ito kaysa sa inaasahan ko. Sabi ng Demon Lord, iyon ay dahil hindi ito isang karaniwang panloob na pinsala. Napakamot ng ulo si Hajan at nagtanong, mayroon bang mga komplikadong panloob na pinsala? Hindi sumagot ang Demon Lord. Bagkus tumayo siya at inalok si Hajan, gusto mo bang uminom? Siyempre pumayag si Hajan. Kaya dating gawi, dinala siya ng Demon Lord sa gazebo sa gitna ng lawa kung saan napapaligiran ng maganda at nakakakalmang tanawin. Sabi ni Hajan, ang lamig ng panahon. Pinagsali ng Demon Lord ng alak ang kanyang mangkok. Ngunit magpapasalamat pa lang sana si Hajan at akmang iinuman na ang alak, pero biglang sabi ng Demon Lord, bago mo inumin iyan, pagalingin mo muna ang panloob mong pinsala. Ngayon din, naibaba ni Hajan ang mangkok ng alak at napangiwi sa sinabi ng Demon Lord. Dugtong pa ng Demon Lord, hindi mo maaaring inumin ang napakahalagang alak na ito sa ganiyang kalagayan. Palalayasin kita agad kung hindi mo magawang pagalingin ang isang simpleng panloob na pinsala. Nanlaki ang mga mata ni Hajan at napatanong sa isip niya, anong problema niya ngayon? Samantala, sa tahanan ng ikatlong batang Panginoon, nagtungo sina Uihang Ryan at Dangpil kasama si Yo Sangrin. Bumati si Yo Sangrin kay Anghua. Nagtatakang tanong ni Yo Sangrin, sino po kayo? Paliwanag naman ni Dangpil. Siya ang hostage, bisita ng batang Panginoon. Bahagyang siniko naman ni Uihang Ryan si Anghua at mapagbirong sinabi, ibig sabihin. Kailangan mo nang magluto ng dagdag pagkain para sa isa pang tao. Hello, ako si Yo Sangrin. Ikinagagalak kung makilala ka, magalang na pakilala at bati niya. Sa pagbabalik ng eksena sa gazebo, nagsimulang mag-meditate si Hajan upang subukan muling pagalingin ang sarili ayon sa utos ng Demon Lord. Binal ika ni Hajan ang naging labanan nila ng Beast Palace Master sa kanyang alaala. Sabi niya sa isip niya, noong tuluyang wasakin ko ang bangin, at tinamaan ako ng palm technique ng pinuno ng Beast Palace. Sumable ito ng kaunti, pero doon nagsimula ang panloob na pinsala ko. Pagkatapos ng naging laban namin, pinatatag ko ang pangatlong energy core ko para sa subukang gamutin ito. Alam ko na kapag hindi ko iyon ginawa, maaaring naging hadlang ito sa pagunlad ko. Kaya naman ang mga ugat at daluyan ko ngayon ay nasa maayos na kalagayan. Stable na rin ang energy core ko. Gayunpaman, ang panloob na pinsala ay nandito pa rin. Halos hindi ako makahinga dahil sa napinsalang chi na tumatagas mula sa pinsala. Nauunawaan ko na hindi gumana ang 9 Depths Demonic Arts, pero bakit pati ang Boundless Technique ay hindi gumana? Sa katunayan, sa paggamit ng Boundless Technique, lalo pa itong lumala. Hindi rin nakatulong ang pagiging malapit ko kay Goldie. Tahimik siyang pinagmamasdan at inoobserbahan ng Demon Lord habang nagmameditate. Sabi ng Demon Lord sa isip niya, ang kakayahan niyang mag-concentrate ay mas mahusay kaysa kaninuman na kilala ko. Ito ay parang sa isang assassin na nakatuon sa target niya. Subalit, ang konsentrasyon na iyon ay magiging hadlang sa kanya balang araw. Sa gitna ng pagfo-focus ni Hajan, nabasag ang katahimikan nang biglang ibinagsak ng Demon Lord ang bote ng alak sa mesa, at sinabi, ikaw ang problema. Nanlaki ang mga mata ni Hajan sa gulat at pagtataka. Seryosong sabi ng Demon Lord, dapat madali mo lang nagamot ang panloob na pinsalang yan ng madali, pero di ko inaasahan na nahihirapan ka. Pambihira ka. Nanatiling tahimik si Hajan habang nakatingin sa Demon Lord. Umikot ang mga tanong sa isip niya, dapat madali ko na itong napagaling. Ginawa ko na ang lahat ng kaya ko. Dugtong ng Demon Lord, nakalimutan mo na kung saan ka nagsimula. Napaisip ng matindi si Hajan. Tanong niya sa isip kung saan ako nagsimula. Ano ang ibig niyang sabihin? May nakalimutan ba ako?
Kung saan ako nagmula. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang isang mahalagang bagay sa sarili. Sabi niya sa isip, tama, hindi ako si Chun Hajan, ang assassin, ako si Soryang, isang demonic martial artist, at sa isang iglap, mabilis na pinadaloy ang demonic energy sa buong katawan niya. Pinagpapawisan siya ng malamig habang nag-iigting ang mga ngipin, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong, at nakangiting sinabi niya, dapat pala ay ginamo ko ang sarili ko tulad ng kung paano ang ginagawa ng isang demonic martial artist. Ito na nga yun, napangiti rin ng Demon Lord dahil sa wakas ay nakuha na ng kanyang disipulo ang tamang gagawin. Abangan ang karugtong ng kanilang pag-uusap ng Demon Lord sa susunod na kabanata.